Good morning guys. Ngayong umaga nandito tayo sa ito yung ginagawa natin. Yung resort na inaano natin. So ayan, medyo na ko na kulang lang dito na halaman kasi baka magpapabili tayo ng ilalagay natin yan. Kasi ispat-spat lang siya dito na yung maliliit na lang rito kasi hindi naman masyadong lalago rito. Kailangan lang natin matakluban to. Pero yung maliliit lang na halaman na medyo panlilim, ang lalagay natin dyan. Tapos yan. Bali, kung nakikita nyo, ayan magulo. Kasi, inayos natin yung stepping stone. Kasi ano na to, puro damo, ligaw na. So tinanggal natin magkahalo kasi yung nakatanim rito na pragrass at saka carabao grass. So tinanggal ko na yon. Ayun yung mga natumpok. Tinira ko lang yung mga pragrass na available. Yung carabao grass tinanggal na kasi pragrass na yung gusto nung nagpagawa. So ayan. Ang ginawa ko kasi dahil wala na tayong katulong, inunti-unti ko lang muna yung paglagay ng stepping stone. Tapos sinasabayan ko na ng tanim para papalabas tayo rito kasi ayan yung gate. So ayan yung unti-unti natin. So sa mga may style din po yung pagkakabit niya ng para ka rin nakakabit ng tiles na sa bahay. Nagamitan rin natin yan ganito. Kaso wala tayong tansi. Ito gamit ko taling straw tsaka kawayan. So, nililinyahan natin yan kung saan natin papunta. Tapos, ito, ang ginagamit ko, pang, sa kanya, distance. Kasi, ayan, kata yung distance yan, ayan. Isang ganyan. So, dito sa kabila, ayan. Ayan yung dulo, ganun din. Dito, sa may tanim na, ganun din po yan. Ayan, kung nakikita nyo, ayan, di ba? Same yung distance yan. Yung sa side niyan, ayan. Side niyan, ayan. Ayos din, parehas lang. Di po ba? Ganyan lang po yung pag-ano yan. Tapos, hinuhukay na lang sa ilalim niyan para pag-ano. Ang ginagamit ko, kasi malambot naman yung lupa, ito lang. Kinukorte natin yan. Pag ganyan, naman nakapatong yung, itong tiles. Ayan yan. Kaya kukortihan ko yan, tapos tatanggalin. Tapos tatadyahin kung gaano ka natin siya ilulubog. So, ginagamitan natin yan. So, yan po ang ginagamit na style pag magkakabit tayo ng stepping stone. Stepping stone po tawag yan. Maraming klase yan. May pahaba, may bilog, may oblong o rectangle. Depende po sa mabibilhan nyo at saka yung available. So, ngayon naman, ang isa ko pang na-opera dito sa ginawa nating update. Turo natin yung yung difference ng carabao grass tsaka yung pragrass. Teka lang ha. Wala ata na ako rito. Carabao grass. So pwede ko naman pala i-explain yun. Yung carabao grass po kasi ay although ganito rin yung itsura niya, ang dahon niya kasi pagka tumubo pataas po na ganon. Kaya mas kaya mas malimit siya na ginugupitan. Hindi katulad dito ng pragrass. Ayan kita nyo. Although malalapad yung dahon, pero para siyang tumpok-tumpok malapad. Pero pag gano'n ang tubo niya, ayan kung titignan nyo, ayan flat. Yung carabao grass kasi, pag gano'n ang tubo ng niya, nakatayo. Pag kumbaga, ito yung lupa, ang tubo ng dahon niya, although gumagapang din siya katulad niyan, ayan nagkakaroon siya ng mga extended na ayan ugat. So may example na mahaba. Ayan. Marami yung ugat. Kasi nagsasanga-sanga rin po yan. Kaya pag pwede nyo, tulad nito, akala nyo isang diretso, pwede nyo siya itanim na ganyan or pwede nyo putol-putulin. Ayan, isa. Pwede ito, dalawa kasi ito. Ayan, may magkarugtong po siya. Kung gusto nyo makatipid sa pagtatanim yan, ayan. Pwede nyo pa uling putulin yan kasi ayan may duktungan pa siya. Putulin natin isa pa. Diba? Ay, tatanggalin natin. Pero actually, ayan lang yung siya. Pwede nyo siya dyan putulin. Para makatipid kayo ng pagtatanim. Tapos itataka kayo kasi ito, medyo naging na nga yan. Maliliit.
Bakit yung sunod na itinanim ko, bakit parang ang lalaki ng dahon? At saka yun, para kakala nyo hindi pantay. Pero isang variety lang po yan. Carabao grass. Pragrass din po yan. Ang kaibahan lang ho kasi, eto na oversize na ho siya. Ito, dito na po ito galing eh. Yan, tulad dito, oversize na siya bale. Ayan, masasabi sa inyo, maraming sanga yan, Duktungan, ayan, isa, dalawa, tatlo. So, ayan po siya. So, ang nangyari kasi, dito siya nakatanim. Napabayaan na ako siya, siguro matagal ng taon, hindi rin siya nagugupit, hindi siya kaya malalaki na yung dahon, ayan, malalapad. Kumbaga, overgrown po siya. Hindi ko katulad ng mga liliit na ganon. Pagka kasi sa mga garden supply o yung sa bilihan ng garden, hindi ho siya makakapal ng ganito kasi pag nabibili ka agad. So, ganun lang siya. Akala nyo, ganun lang talaga siya pagka tinanim, hindi lalaki. Lalaki po siya, nagiging ganito po siya. Kakapal, pag naging wild po siya o yung walang nag-aalaga, nagiging malalaki rin po siya. Ayan, nagiging overgrown po siya. Kaya ang ginagawa ko niyan pagka medyo makapal na, ginugupitan din po yan kaso mas madalang kaysa doon sa Carabao grass kasi ang tubo ng Carabao grass patay yung ganun. So akala mo mataas yung damo kaya dapat yung titrim. Hindi katulad dito, medyo pababa kaya konti lang yung ititrim mo. Hindi mo siya ganun. Yan po ang pagkakaiba nila. So sa mga nagtataka mamaya meron nakikitigin doon sa mga pragrass po yan. Ayan. Alapad lang yung dahon pero pragrass po siya. So, ayan po. Sana po may natutunan kayo sa ating ginagawa rito sa sa resort. Ayan po. Medyo palabas na ako. So, konti na lang. So, maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching. God bless at happy planting.